Proceed. Phenomena. Meron pa tayo 4 minutes. Okay, bismillah, 4 minutes. Okay, ang phenomena, mga pangyayari na bunga ng aktibidad. Ano yung phenomena? Zawahir. Tapos na natin yung activity, natapos na natin yung nasyat, natapos natin yung L, meron tayong muhakkaka at saka munassaka. Tapos ngayon, meron tayong 4, istihlak, intaj, tawzi', tabadul, lahat niyan ay economic economics, umuman, in general. Ngayon, punta tayo sa ad-dawahir. Para hindi natin makuha yung ta'riful iktisad. Di at saka ito, next week na ito. Sigurado ako. Okay, okay, long problem. Step by step. Okay, dito po ang mga phenomena, no? Mga zawahir. Amma zawahir allati tansha an nasyatil iktisadi, ang mga phenomena o mga pangyayari na bunga ng aktibidad na pang-ekonomiya ay maraming uri at maaari silang hatiin ayon sa kanilang katangian. Ano kaya ang katangian nila? Ang isa sa mga katangian nila ay margob. Margob. Ano ibig sabihin ng margob? Pag i-translate natin yan sa Luga Arabiya, Arabic language, iba ang translation. Kasi ang margob dito ay Luga language ng economics. Pagdating doon sa ang margob sa political science, sa ulum siyasa, iba na naman ang meaning doon. Margob din. Pero ibang luga, terminolohiya. Yan po ang ulum. Napakalawak po ang agkam. So dito po, ang margob dito, mga kanais-nais. Ano yun example ng mga margob dito? Na mga kanais-nais? Margob. In Filipino, mga kanais-nais. Ano example niyan? Al-margob huna an-namo. Mithal an-namo. Yeah, nakita niyo sa kwa natin? Mithal an-namo. Ay na? Al-margob, ang misla niya, ang example niya, ang namo. Ano yung namo? Yan po yung economic growth. Nabanggit natin kanina. Economic growth. Ang namo o paglago ng ekonomiya. So halimbawa sa Pilipinas, kapag tumaas ang GDP, gross domestic product ng bansa, dahil sa mas mataas ng produksyon at maraming magtrabaho. Ito ay positibong bunga ng aktibidad pang-ekonomiya. Yan po yung economic growth, ang namo. So, ano naman yung mga hindi kanais-nais? Walaysa kadhalik. Tingnan yung kitab natin. Walaysa kadhalik. Ano misal niya yan? Mithlul azamat. Ang azamat po na ibig sabihin in English or Filipino ay yan po yung crisis or crisis. Azamat in Arabic. So azamat, ang azamat po ay istilah, terminolohiya or luga or language ng wika ng ekonomiya. Allahu Akbar. Tingnan nyo, every ulum may wika. Okay, dito po, mga hindi kanais-nais. Economic crisis, azamat, krisis pang-ekonomiya. Okay? Okay, Sister Dan. Ano namang ang hindi mga kanais-nais? Ang hindi mga kanais-nais, yung mga azamat. Dito po, yung mga hindi kanais-nais, laysa kadhalik. Mga azamat, example natin, economic crisis, azamat, krisis pang-ekonomiya. Ang example natin dyan, halimbawa niyan, ay financial crisis noong 1997 sa Asia. Sino nakakaalala nito? Ang financial crisis noong 1997. Lahat tayo ay anak na dito? So, anak na sa? Alhamdulillah, 1997. Bata pa ako dito. Okay. Financial crisis noong 1997 sa Asia, kung saan maraming negosyo ang nagsara at tumaas ang unemployment rate. Yan po ang halimbawa natin sa azamat, sa economic crisis. Punta tayo sa hakiki, no? Sa katotohanan. Mithl takaddum at teknolohiya. Mga katotohanan, anong halimbawa natin dyan? Technological advancement o pagsulong ng teknolohiya.
no? Ang halimbawa niyan, pag-develop ng automated na machines sa mga pabrika na nagpapabilis ng produksyon at nagpapababa ng gastos. Yan po ang hakiki method at takaddum at technology in Arabic. Diyan sa kitab natin, mga hinggil sa pera at pananalapi. No, yan po yung huwa nakdi mithlut tadakum. Diyan din sa kitab natin lahat, no? Pero ang kitab po ay hindi yan walang kailangan ng explanation. Lahat ng textbook kailangan ng explanation from the kung sino ang nagtuturo, for example. Okay, dito po huwa nakdi mithlut at tadakum at tadakum. So dito po mga hinggil sa pera o pananalapi, nakdi. So halimbawa niyan, inflation, yung at tadakum o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang halimbawa natin diyan, kapag tumaas ang presyo ng bigas mula 40 or 60 pesos per kilo hanggang 80 pesos per kilo dahil sa kakulangan ng supply. So, for example, dati 20 pesos, no? 20 pesos pa ang bigas. So, tumaas siya papuntang 80 pesos. Bakit? Dahil po sa kakulangan ng supply. Barakallahu bikum. In short po, ang mga phenomena ng ekonomiya ay maaring maging positibo or negatibo. Ang ekonomiya ay lumalago o umuunlad kapag may economic growth at technological advancement. Ngunit maaari ring itong makaranas ng problema gaya ng economic crisis at inflation. Kaya mahalaga ang pamahalaan at mga mamamayan ay may maayos na economic management upang mapakinabangan ang magagandang bunga at maiwasan ang masasamang epekto.